ito ang rosaryong ito at ang doktrina natin sa banal na rosaryo ang palaging inaatake ng mga anti-Catholic. Bakit? Dahil mabisang dipinsa natin ito sa kalaban na hindi makikita. Itong mga kalaban natin na hindi makikita, magaling sila sa taktika ng spiritual war. Dahil ang kanilang ancient tactic ay gustong maniwala ka, papaniwalain kanila na sila'y hindi totoo, hindi tunay. At ang sundalo na hindi naniniwala na may kalaban, yun ang sundalo na madaling iambos. So kung alam lang natin at dito lang natin malalaman ang power ng Holy Rosary sa Ministry of Deliverance and Exorcism. The most Holy Spirit entering to the empty spaces left by the Spirit and feel go with your presence, Lord, and protection. Hindi ka active sa Ministry of Exorcism, yung sinasabi na Rosary is weapon, just an abstract. Abstract lang po yun. Dahil wala kang karanasan eh. Nomine et virtute Domini nostri Jesu Christi, and cast out all evil spirits now from us, and go immediately. Please do not allow these spirits to return. In the name of Jesus of Nazareth. Pray for us. Saint Anthony. Pray for us. Saint Benedict. So, sa modernong panahon natin ngayon, maraming di maniniwala na real ang ating immortal na kalaban. Pero tandaan natin ito mga kapatid, maniniwala man kayo o hindi, walang sino man sa atin sa mundong ito ang makakatakas sa espiritual na digmaan. At kahit hindi ka maniniwala, siguradong ang ating hindi makitang kalaban ay nagtatago kahit sa katawan ng mga tao. Ano po ba ang mga daanan? Tatalakayin natin ito. Matunghayan ninyo itong video sa deliverance ng Office of Exorcism. En nomine et virtute Domini nostri Jesu Christi, I rebuke, repudiate, bind and cast out all evil spirits now from us, and go immediately and directly to the foot of the cross of Jesus Christ. Please do not allow these spirits to return. In the name of Jesus of Nazareth, praise tremendous power as God, and praise His power in His salvific name. All you holy doctors, pray for us. Saint Anthony, pray for us. Saint Benedict, pray for us. Saint Dominic, pray for us. Saint Francis, pray for us. All you holy priests and Levites, pray for us. Jesus, let it burn right now. Maraming hindi na naniniwala na ito'y tunay. Dahil kadalasan, sasabihin ng iba, psychological lang yan. Pero paano nila, kaya kung nakakita lang sila, ipaliwanag yung mga insekto na lalabas sa ulo ng tao, yung mga karayom na lalabas sa katawan, at yung magsuka ng pako. May lumapit sa office ng deliverance and exorcism para diagnostic prayer. Pero sa diagnostic prayer lamang, pagpasok sa office, abay,
agad-agad nag-react. Kaya nag-prayer kami. I say in this room, you don't need to say, oh Lord Jesus, Execution Domine, Occupy Partis Adversae. So kung mapansin niyo dito, nakatulog siya. Hindi ibig sabihin na dahil nakatulog siya, ay wala na, umalis na. Nagtatago lang sa katawan. Ito'y diagnostic interview sana. Pero nang pumasok siya sa office para sa diagnostic interview, yun, nakita ninyo, nagwala na. Oh. At nakatulog. At na nagpatuloy ang prayer, mapansin ninyo, tumawa siya. Ibig sabihin, ang nakatago sa kanyang katawan, nagpahiwatig, may hold ako sa babaeng ito. May hold ako sa babaeng ito. Ito. Repudiate, bind and cast out all evil spirits. At ito ang sinabi na pag tumawa sa deliverance o kahit sa exorcism, ihinto muna. At ipagpatuloy ang interview para matukoy ano po ba ang mga entry points. Yung naging hold sa fallen angels. Kaya tinanong ko ang ina niya, meron ba kayong dala na lana galing sa albularyo? Meron ba kayong dala na mga anting-anting? Meron pala. Nagpa-albularyo sila. Yung mga ninuno nila, mga albularyo. At may anting-anting. Normal na sana siya. O, napansin ninyo, normal na sana siya. Pero, kinuha ng ina ang mga anting-anting at yung oil sa albularyo. I-break ko ang consecration. Pansinin niyo ang reaksyon niya. Dito. In the name of Jesus of Nazareth, through His tremendous power, Normal na sana. and through His most powerful and completed name, I rebuke Jesus, may depart right now from Him, and go immediately and directly. So, nagwala na naman siya. Jesus Christ, and live with At hanggang sa kanyang pagwala sa patuloy ng prayer of deliverance, sumuka I siya. declare these curses, hexes, and spells null and void. In the name of Jesus Christ, if any evil spirits Ito, sumuka siya dito. O, yun. At yun ang palatandaan na may umalis, ngunit hindi ibig sabihin na lahat na. Dahil ang possessing evil spirit pwede pang magtago. Sa mga ganitong pangyayari, halimbawa, dalhin sila sa office, isang bisis lang, hindi na magbalik. Hindi sundin yung role of life na ibinigay sa kanila. Delikado at nanganganib. Dahil nagtatago lang yung fallen angel sa katawan. At kung di mamuhay sa kabanalan, mag-iba ang anyo lang. Dahil may mga pangyayari kasi na ang Ministry of Liberation, ang exorcism at ang deliverance ay ginawang parang washing machine nitong mga lumapit sa ministry. Ayaw nang sundin ang role of life na ibinigay at dahil sa di pagsunod, nagbago ang anyo. Nagbago ang anyo sa spiritual na digmaan. Yung iba ay ito ang totoo, no? Nagbago ang anyo, sumisimba naman, pero may kalaguyo. Nangumunyon. Yun ang delikado.
Totoo to ha, tunay to. Nagbago ang anyo, hindi na siya inaatake, pero nagsimba kasama ang kalaguyo at nangumunyon. Nagkahiwalay sa kalaguyo, nag-transfer ng ibang religion. O, yun ang panganib sa mga lumapit sa Ministry of Deliverance and Exorcism. Yung gusto lang gawin nila na washing machine, pero ayaw sundin yung role of life. Kaya real talaga ang espiritual na digmaan. Unang Pedro 5:8, ang ating kalaban nasa paligid. Ayon sa mga early fathers, isa na si San Agustin, alam niyo mga kapatid, meron daw uri ng demonyo na nagmamasid at nanunood sa bawat isa sa atin. Pinanood tayo, ano ang ginawa natin, ano ang paraan sa paglakad natin, paano tayo magsalita, at gagayahin tayo. Ayon pa sa mga apostolic fathers. At itong uri ng mga espiritu, yon ang magparamdam kung ang isang tao ay namatay na. Kaya yung iba, sasabihin, abay, nakita ko ang kaluluwa niya. Mag-ingat sa ganyan dahil wala tayong wandering soul na aral sa simbahang Katoliko. Ang aral natin sa Hebreo 9:27, agad-agad sa pagkamatay ng tao, haharap tayo ng particular judgment. So, itong uri ng mga demonyo na nagmamasid, nanonood, at nanggagaya, may mga pagkakataon na hindi sila makapaghintay na ang tao ay mamatay. Kaya magpakita sila, ginagaya nila, yon ang tinatawag na doppelganger. No? So, nagpakita. Abay, di ba nakita kita? Oh. Sino ba yon? Oh, di ba nakita ko yung iba, di ba na may balita, nakita niya ang kanyang asawa, di nagsalita, sinundan niya, biglang nawala. Oh. So, yun ang ori ng kalaban. Kaya mga mahal na kapatid, paalala sa ating Panginoong Isos sa San Mateo Kapitulo 26:41 na sabi niya, watch ye and pray. So, watch, ibig sabihin, vigilance. Pangalawa lang yung prayer. Vigilance, knowing your enemy well, study his tactics, and to become experts of resisting them. And remember, demonic assault takes a variety of forms. Iba't iba ang uri ng atake ng demonyo. And what are the common war strategies of our immortal enemy? Meron tayong tinatawag na ordinary and extraordinary demonic attack. Ordinary and extraordinary demonic attack. Ano po ba yung tinatawag na ordinary? Ordinary lang. Pero kahit sila si Adan at si Eva ay natalo nito. Deception. Deception. Dahil ang demonyo ay deceiver. Siya ang ama ng kasinungalingan. Juan Kapitulo 8:44. Kaya, daming mga sikta ngayon na tatag lamang ng tao. Daming sikta ngayon na tatag lamang ng tao para ma-deceive ang mga inosente. Yeah? At sila'y nag-aangkin na tunay na iglesia. Pero
Diyan ay kapagtataka. Dahil launan nang nagbabala ang ating Panginoong Hesukristo, San Mateo Kapitulo 24:24. At sila'y galing sa tunay na iglesia, aalis sa tunay na iglesia at tinatawag silang Antikristo, unang Juan 2:18-19. Pangalawang ordinary lang ito, pero ito ang karanasan na mapansin natin, accusation. Dahil accuser ang demonyo. Revelation chapter 12 verse 10, accusation. Napansin nyo ba? Lahat na mga anti-Catholic, mga kapatid, ay nagkaisa sa pag-akusa sa simbahang Katoliko. Yeah? Ma-Muslim man, ma-Iglesia ni Kristong Tatag ni Felix Manalo, born again. Grabe ang kanilang akusasyon na ang simbahang Katoliko ay sa demonyo. At ang kanilang akusasyon at banat mula sa Santo Papa hanggang sa doktrina at mga kaanib. Pero di ninyo mapansin, mga kapatid, na may mga anti-Catholic na bumabanat sa founder ng simbahang Katoliko. Bakit? Dahil pagbabanata nila ang founder, abay, mapilitan silang i-research. Sino ba ang nagtatag dito? At kung tingnan nila ang kasaysayan, Gloriae Encyclopedia Volume 5, page 106, Catholic Church, Greek Catholicos, universal term generally applied to the divine society, founded by Jesus Christ, and endowed by the pouring of the Holy Ghost on the day of Pentecost, hence often called Roman Catholics. At pangatlong ordinary, ito doubt. Kaya kung may doubt ka na, lalo na sa simbahang Katoliko, totoo kaya ito na iglesyang tatag ng ating Panginoon Hesukristo? Tunay kaya ang Iglesia Katolika na pinagtutulong-tulungan kahit sa mga balik Islam, sa Iglesia ni Manalo, sa Born Again, sa Iglesiang tatag ni Eliseo Soriano, sa Iglesiang tatag ni Kibuloy? Sila'y iba't ibang tagapagtatag, iba't ibang doktrina, ngunit nagkaisa. Saan? Sa banat sa simbahang Katoliko. At yung mga lukewarm Catholic, madaling madala. Lalo na yung mga Katoliko na hindi nag-aaral sa pananampalataya, madaling matangay. Bakit? Walang pagkakaiba ang di mga nag-aral sa pananampalataya sa isang lubo. Na hangin lamang ang laman. Kung saan ang ihip ng hangin, doon din tatangayin. Kaya, si San Anselmo sa Canterbury, sabi niya, Fides Quaerens Intellectum, faith seeking understanding. Dahil ang lukewarm Catholic, Revelation chapter 3 verse 16, abay, iluluwa daw. Yan. Iluluwa. At, panglima na ordinary demonic attack, provocation. Iproboka. O kahit isa sa atin, di ba? Dami ng mga ngaral. Ngayon lang, may tumawag ngayon na naghahamon ng debate. O iproboka. O yung mga albularyo ngayon, naghahamon na iinom daw umano sa kanilang lana. Saka iinom din sila sa Holy and Exorcise oil. No? So, may provocation. So, napansin nyo ba, minsan na bigla ka na lang nagalit, na hindi mo alam kung bakit nagalit ka, ordinary lang yon, provocation yon. No? So, yon ang tinatawag na 5 na ordinary demonic attack. And beyond the ordinary activity of the demons, sa pamamagitan ng temptation, meron silang extraordinary demonic attack. Ano yung extraordinary demonic attack? Meron tinatawag na infestation. Nananahan sila
Saan? Sa bahay, sa puno, sa lupa, sa tubig, sa kahoy. Yon. Ang tawag niyan, infestation. Ang iba nananahan saan? Kahit sa hayop. Merong tinatawag na tatlong ori ng infestation. Ano yon? Local infestation. Ano yung local infestation? Naalala nyo yung mga demonyo ay humingi pahintulot ng ating Panginoon Jesucristo na papasok sa mga baboy. Local infestation. Personal infestation. Yung grabing atake ng demonyo sa buhay ng tao. At yung tao na yan na inaatake, pati na sa isip at damdamin niya. Merong diabolical possession. Yun ang the highest extraordinary demonic attack. Now, ngayon, merong tinatawag na diabolical oppression. Ano pa yung direct oppression? Diabolic oppression. May direct oppression. Ano yung direct oppression? Ito ang sintoma ng direct oppression. Yung paulit-ulit na mga temptasyon na halimbawa masturbation, sex outside marriage, o kaya pag manonood ng pornography. Yun ay direct oppression. Object being moved. O kaya'y makakita ka ng shadow figures. O makarinig ka na may kumakatok o tumatawag sa pangalan mo. O kaya'y bigla ka na lang natakot. Nagpanik. At nagkasakit. At may financial problem. Yon ay direct oppression. Pero may tinatawag na indirect oppression. Ano yung indirect oppression? Makakita ka ng iskandal, pare ba kaya na gumagawa ng kasalanan at dahil nakakita ka na ang pare ay gumagawa ng kasalanan, so humihina yung pananampalataya at ayaw mo nang magsimba. Merong tinatawag na diabolic obsession. Ano yung mga symptoms ng diabolic obsession? Yung reasoning becomes confused, hopeless ka, pati na insomnia. Di ka makatulog. Nasa diabolic obsession pala yan. Yung mga panaginip na masasama at grabing panaginip. Yung iba ay may kasintahan na dyan sa panaginip. Yung severe depression, makarinig ng mga tumatawag, meron ng suicidal thoughts, o meron ng gustong mananakit sa iba. O yung isipan na pumasok sa isip mo na mga iba talagang isip na itinanim ng demonyo. So, yon ay diabolic obsession. Na atake ng kalaban. So, sa panaginip, meron yung spirits of incubus, meron din yung spirits of succubus. Kung ang isang babae ay nanaginip na may kasintahan at may sex sa panaginip, pakipagtalik, incubus yan.
Kung lalaki ang nanaginip, babae ang kanyang kasintahan at nakipagtalik o kaya may kasintahan, succubus yan. Oh. At maraming mga naka-experience ng ganito, mga kapatid. At merong tinatawag na diabolic subjudiction. Ano ba yun? Yung umanib ka sa grupo ng satanismo o naging albularyo ka kapalit ang mga kapangyarihan galing ng demonyo. At ang pinakahuli, ngunit ito'y the highest form of extraordinary demonic attack, yung tinatawag na diabolic possession. So, dito na papasok ang solemn exorcism. Diabolic possession. Ngayon, ginagamit ng ibang sikta, mga mahal na kapatid, yung Marcos, Kapitulo 9:28, na nagsabi ang mga apostol sa ating Panginoon na merong nakita kami na nagpalayas ng demonyo. Hindi namin sila kasama. O, ito'y ginagamit ng ibang sekta. Tandaan natin Bible must be interpreted according to the context in which it emerged. Ano po ba ang konteksto diyan? Ayon sa mga Bible scholars, yung mga nagpalaya sa pangalan ng Panginoong Hesukristo na hindi kasama ng mga apostol ay mga disipulo ni San Juan Bautista. Yun pala, mga disipulo ni San Juan Bautista. Pero ginagamit yan sa ibang sikta. Okay, balikan muna natin. Diabolic possession. The most serious of the demonic attack. Gives the impression that the demon is inside the person's body. At time, walking through the person's mouth, talking through the person's mouth, and using other parts of his body. Dito na papasok ang kailangang diagnostic interview dahil sa demonic possession ay may iba't ibang ori ng demonic possession. Ano yon? May tinatawag na occasional type of demonic possession. May tinatawag na occasional type, meron lang pinto ang nabuksan, pumasok, at nang dinala sa minister ng simbahan, umalis, hindi na nagbalik. Yon ang tinatawag na occasional type of demonic possession. Merong tinatawag na indwelling type of demonic possession. Doon na papasok ang mga exorcist gamit ang solemn exorcism. Basta demonic possession, dapat sa exorcist na yan, mga kapatid. Dahil walang pagkakaiba yan, halimbawa sa sakit. Kung lagnat lang, pwede yang magamot kahit hindi doktor. Pero pag kanser na, abay, huwag lang kayo mangunguha ng ordinaryong doktor. Dapat kukuha na kayo ng espesyalista. Ganon din ang kaugnay sa demonic possession. So, ulitin natin, merong tinatawag na occasional type of demonic possession. Merong tinatawag na indwelling type of demonic possession. Yun, sasabihin nila, hindi kami alis, hindi kami alis. Amin siya, amin siya. Yung mga tumatawa na nakita ninyo. So, may hold ang demonyo sa buhay niya. Kaya, tingnan, ano po ba ang pinagdaanan? Yung tinatawag na stop. Ano yung stop? Sin, evaluate the 7 capital sins. Yung concupiscence. Ano yung concupiscence? Pride of life. Pride, anger, envy. Yun ang
kasalanan ng mga demonyo. Pride of life ang tawag yan sa concupiscence. Concupiscence of flesh. Ano yan? Gluttony, lust, and sloth. Ang concupiscence of eyes, yun ang greed. Diyan napapasok ang mga kontraktor na mangnanakaw, lalo na yung mga mambabatas na kasabwat na hindi lang under the table, kundi including the table pa. No? So, yan. Pero mapansin ninyo mga kapatid, yung mga mabigat na ang kasalanan, lalo na bilyon-bilyon, trilyon ang ninakaw, mapansin ninyo, di nyo makita na may napusi sa kanila na dinala sa simbahan. Bakit? Dahil ang taktika ng demonyo. Sige, pagpatuloy mo lang yan. Mangnakaw ka lang sa kabanang bayan. Di ka papakitain ng demonyo. Di siya magpakita sa iyo. Hindi ka i-attack niya. Bakit? Dahil para sa demonyo, may time ako pagkatapos sa buhay mo sa mundong ito. Kaya yung mga mangnanakaw sa kabanang bayan, yung mga mamamatay tao, yung mga drug lords, di kayo makakita na may napossess. Dahil iba ang taktika ng demonyo. Sige, pagpatuloy mo lang yan. Yung may mga kalaguyo, pagpatuloy mo lang yan. Total, may time ako. Tapos sa buhay mo, sa mundong ito. Okay. So, ulitin natin, ang demonic possession, merong tinatawag na yung entry points, stop, sin. T, traumatic experiences. O, occultism. Occultism, anting-anting, albularyo, at iba pang mga superstitious beliefs na binanggit sa Catechism of the Catholic Church 2138. And then P, preternatural offering. Yung pag-aalay, yung mga nag-aalay ng pagkain, yung nag-aalay ng mainom, bawal yan mga kapatid. Ang kailangan para sa kaluluwa, hindi yung pagkain, kundi yung panalangin. No? So balikan natin yung iba't ibang uri ng demonic possession. Binanggit na natin ang entry points. No? Stop. Sin, traumatic experiences, occultism, preternatural offering. Sa demonic possession, merong tinatawag occasional, merong indwelling, merong tinatawag na epileptic type of demonic possession, parang epilepsy. Pero dahil ang kanyang mga ninuno ay may mga anting-anting at may aversion sa sacramentals, yon, epileptic type. May tinatawag na somnambulistic type of demonic possession. Ano yung somnambulistic type? Yung natulog na naglakad. Pero linawin natin, ayon sa formation doon sa UST, yung foreigner na exorcist na nag-lecture sa amin, meron daw umanong hindi possess, meron ding demonic possession, yung natulog na naglakad. Pero pag paulit-ulit na nangyari na natulog siya, ngunit naglakad at nakarating sa isang lugar na di niya alam na yon ay bakit nakarating siya sa lugar na yon, yon ang tinatawag na somnambulistic type of demonic possession. Dormant type, sa loob pa lang ng sinapupunan ng ina, possessed na ang bata. So, yon ang iba't ibang mga tinatawag na demonic attack. Kahit
hindi ka maniniwala, pero real ang digmaang ito. At tingnan nyo ulit ang epekto ng anting-anting. Oh? Kinuha ng mama ang normal na sana siya, ang mga anting-anting at ang lana galing sa albularyo para i-break ang konsekresyon at itapo na ito. Oh, ayan. Habak niya In the name of galing sa albularyo. through his tremendous Oh, power, normal na sana. and through his most powerful and complete name, I rebuke in Jesus' Oh, ayan. Napansin niyo? At hindi lang yan. Meron pang pagkakataon mga kapatid na ang isang dalaga ay sinama sa kaniyang kapitbahay dahil hahawak lang para sa isagawang deliverance. Pero bago diyan, pumasok muna kami sa room para bigyan ko sila ng instruction. Ano ang gawin? Basta sinabi ko sa kanila na dapat mag-general confession muna. Pero alam nyo, mga kapatid, pumasok na kami sa room. Pagpasok namin sa room, yung kasamang dalaga na hahawak lang sana, abay, biglang nag-react. Bakit biglang nag-react? Una, meron siyang habak, may agimat siya. Oh. Para lang sana yun sa instruction, pero agad-agad nag-react. At yung lula niya ay manggagamot. Oh. So, kaya nakita ninyo kung ano ang epekto sa mga anting-anting at habak. Sa mga nakakita niyan, nasa inyo ang desisyon ngayon. Basta ipinakita natin na ang sino mang may mga anting-anting at habak nanganganib. Maniniwala man kayo o hindi, we are in the field of spiritual war.